Alas 6, 34 na tagdas buntag karon at panahon nga mapanoron ang kahimtang sa panahon dito sa Davao Region. O iba pang pati sa Mindanao, pagikan sa epekto sa bagyo. O ingon man at mga igsoon karon ang nakasikay na sila ang pamahaw para sa eskwela at para sa trabaho. Ito maglangan at nagsaro na itong partner diyan sa DX-Video Silver Size. Makaumanta si Alan Abaez. Wala sa komentaryo! Elik, may buntag, buntag ang Mercury Elik, ha? Kumusta man ang sitwasyon o mga monitoring mo dyan sa DX-Video? Anyway, nanap yung mga nadunggan na to nga na ay nagapamusil, pero puro lang siya mga personal grudge, no? Ang ato gani diha nga gusto nga ibalik tong Operation Cap-Cap sa itong mga polis tungod kay dako kayo na sila o kanang kalabigin. Di lang sa downtown area, dito sa mga sok-sok na lugar nga kani mga naay mga rioters, dito sila mag-Operation Cap-Cap. Pero dinhi Elric, ha, napot na gituki din nga concerns ng mga suging nga di ba minaw nga ato ang monitoring team dito sa Dumoy area. Ang atong monitoring team kanaganing dagko na kayo ug bangag silang ilong og sinimhot alang sa Hulo Enterprise. Wow! Hangtod karon kuno naalang gihapon ang baho nga dugay naman na gibisita no taga City Health Office, mga taga Sanitary Department din na dito ang syudad nagabisita ug nanagani nagatuki na sa City Council wa man gihapon nagsilbi. Ato lang ihandurawan ang katong immediate action kaniadto nga gihimo gikan sa ato ang city administrador nga acting city administrator na si Zulaika Lopez. Ma'am, ikaw na siguro ang gipaabot ani ma'am ba nga sundugo na to tong gihimo nimo dito sila ni Burbe gani nga dali lang kayo ni gipisadan abog lang ganito saba lang ganito kani siguro babaho naman yun unya kay health hazardous naman kuno o di kini labaw na kayo ni nga health hazardous kay naanay mga nangasakit yan naanay mga nga ospital na lang gani na matay. So hangtod karon naalam ang gyapon ning baho so hangtod karon sa kini mawa ang baho jud dira nya ang atong gusto masaran aning na doon nagpadilo-padilo din ha Elric ha o kadang kinsaya na kita din ha di ba ni malata daw nga honorable kay kung magagawas na ni sa iyahang opisina kung makasulod ni honorable pag magagawas na gani di naman wa na may honor no magsimilas magali daw di malata daw na naador ya naga pangopisina pod atbang anang San Pedro Church. Wow! Karon din na ha nga sayro na to na ug ngano kinsa og ngano di maginibay ma-address ang problema diya sa ulo nga niabot na gani ang baho kuno diya sa Bastida. Ato lamang dagdagan na inyong mga mulok kutoron siya yo ani ang ato mga gipangtap ng mga department diri sa tuang gobyerno sa lokal marmaga hinay pagayo ang aksyon may kalabutan nila. Salamat Elric. Nabuntag na lamang sa mga Flores family diha namina na to ng LTO da Palacio family. Okay, salamat Alan Abaez diya sa DX-712 na Bidisa. Musunod sa News Patrol. DOH imbestigahan ang pagkamatay sa bata nga giludahan tungod sa gibakunang tambal. Smoking ordinance mas pangugtan pa sa gidusong amendment sa konseho o mga estudyante sa Biamas National High School. Dula na'y pangontra sa daotang espiritu. Tarang-tarang o gaman pa sa magbalik sa The party mula sa ABS-CBN Regional Network Group. Maayong buntag mo na would like to thank Dream Home Furniture Center for our furniture and fixtures. Ang dami na pakamatay! Pagmuntag Mindanao ng Merkules, September 12. Diyan ang mga headlines sa News Patrol. DOH, imbestigahan ang pagkamatay sa bata nga gidudahan tungod sa gibako ng tambal. Laing duha ka mga babaeng gidudahang igpayuot og droga nasikop sa gimong buy-bust operation sa managlahing lugar. Og mga Dabawenyo, nalingaw sa pagpakita og abilidad sa magic sa mga magician sa France ug Indonesia. Kapamilya, diyan ang mga detalye sa News Patrol.
Imbestigahan sa Department of Health ang pagkamatay sa katimbulan ng bata nga giingong namatay. Human na bakuna sa midwife sa health center sa Barangay 8-A, Davao City. Si Paul Palacio sa detalye. Di madawat sa mag-live-in partner nga sila Almario Buco ug Maridelma Madanlo. Ang pagkamatay silang usa ka bulan nga anak nga si Kian Mark Buco sumala ni Maridelma alas 11 sa Setyembre 5, 2012. Nagpabakuna sila og DPT, BCG ug nagpatumar og OPV sa health center sa Barangay 8-A, Davao City. Pagkahapon, gikalintura na ang iyang anak ug pagkakadlawon sa Setyembre 6, namatay ang bata. Mga 3 o'clock, pag mata na ko, kay kaning kuan nato lagi. Kuan po ta sa bata or sugo po nato sa law. Pagtanaw na ko sa bata, the end, ang niyang reaction ana na siya. Wala na ko siya makuan. Kuan na siya. The end, life. Sa inisyal nga resulta sa autopsy ni Kian Mark, nakita ni Dr. Carol Jan Betania, resident pathologist sa Southern Philippines Medical Center, ang pag-usab sa kulor sa baga sa bata. Kung sa baga niya, we still have to correlate that microscopically. Somewhat like definition like reddish to brown. Reddish to brown lang. Giklaro ni Dr. Abdullah Dumama Jr. sa Department of Health, rekomendado sa World Health Organization ang ipangturo ka bakuna sa bata. It was endorsed by the WHO. If it's endorsed by the WHO, talagang pinag-aralan ho na mabuti yan. Well, I'm not very sure yet kasi may intent pa natin yung result. No? Manapaganda because it was the parents yata ang who really would like to have it autopsied. Makita sa record nga sukad gianak ang bata niadtong Hulyo 27. Wala kini mapailawom sa newborn screening. Gipaningkamutan sa news team nga makuha ang bahin sa midwife sa Barangay 8-A nga mao'y nagbakuna sa bata. Apan naka-on leave na daw kini. Paul Palacio, ABS-CBN News. Kung stricto na ang Davao City sa pagpatuman sa anti-smoking ordinance, mas striktohon pa kini sa gidosong amendment sa Konseho. Si Bora Pamplona sa report. Mas istrikto na sa Davao City ang pag-implementa sa Anti-Smoking Ordinance of Davao City. Ugaling aprobahan sa Konseho ang new Comprehensive Anti-Smoking Ordinance. Ang punay masakpan manigarilyo sa publiko, di lang multa ang silot apan ipapriso na. Ipailawom sa smoking cessation counseling, labi na ang mga minor offenders o ang paglihap kanila. Taas-an na sa bang multa, gikan 500 pesos ngadto sa 1,500 pesos. Na-provision ng atong ordinance, kanang tawag na to, no contest proviso. Kung first offender ka, pwede lang ka mubayad. Mubayad ka lang og 500 pesos, pero may strict warning nga in the next nga madakpang ka, dili ka naka-avail niya na. Ugo sa ginuso nga Comprehensive Anti-Smoking Ordinance, idili na sab ang paggamit sa shisha o water pipe ingon man ang bisan unsang klaseng electronic nicotine device o electronic cigarettes. Gipasabot ni Dr. Ashley Lopez sa City Health, mas taas pa kini og nicotine content kumpara sa normal nga sigarilyo. Ang shisha is gamay lang kayong content sa nicotine, at the same time sa mga pahumot, sa favorable nga ingredients nga maka-attract yun sa mga customer. Dito na sab ang mga establishmento nga magbutang og designated smoking areas doon sa entrance ug exit points sa tindahan. Bona Pamplona, ABS-CBN News. Mga dinakpan sa kagubot sa liharden sa maa, midbarog nga inosente sila. Si Dancer Villas sa report. Ni-file sa ilang counter affidavit kagahapon sila Michael Bathala Lim ug Guelo Inoro, mga gilang sakop sa Lehardin 4 aron pamatud-an nga wala sila isala sa naitabong kagubot sa Lehardin ngadto Agosto 24, 2012. Ang duha apel sa upat sa gipangkasuhan sa Talomo Police. Gibarugan sa duha nga wala sila mga sala. Nga magkuan gini nga dili gito tinuod ilang gina-accuse sa mga mga charges do kato. Katong gipang-issue sa mga complaints sa mga pulis o katong sa trabante, ma-counter na mo na to siya na allegation na kato dito siya tinuod. Dako ang pagtuo sa anak bayan na mabasura ang kaso batok sa mga suspect. Confident man ta na not guilty jud ni siya ug pagkahuman na maprove na not guilty, to follow na pud ang counter charges nato nga i-file diya sa mga pulis nga nag-abuso sa upat. Wala na ni hatag og komento ang Talomo Police, sanglit naa na sa korte ang kaso. Danjo Revilla, ABS-CBN News.
Oras operasyon sa mga internet cafe sa Davao City giduso nga limitahan na. Pero supak nini ang magdamuhan niyo. Si Bona Pamplona sa report. Giduso ni Konsehal Joan Bunggoyan nga amendahan ang ordinansa sa operasyon sa mga internet cafe sa Davao City. Imbes nga 24 oras, i-regulate na kinigikan alas 8 sa buntag, kutob alas 10 na lang sa gabi, ilabi na ang piso-piso internet. Actually, nasa Section 8 na ta, sa functions sa board and sa punishable acts na ta. From 8 a.m. to 10 p.m. lang dapat ang operation sa phone and we cannot go again about it. Kinahanglan yun, nadili nato sila ang kaalon kay kini ang reason maka-access ang atong mga kabatanunan because of its affordability. Supak din niya mga internet users, sama na lang ni Ryan Pagdian, kay dako ang iyang matipid sa piso-piso internet kumpara sa regular net cafe. Kaysa iyang peso, 6 minutos lang ang iyang magamit kumpara sa regular internet cafe nga 10 pesos hanggang 15 pesos ang iyang mabayaran kada oras. Mas pabor ko sa piso-piso ko kay makatipid mo ka. Kung sa magod 5 half ka lang city naman. Sa Kalag City o 5. Hindi na kutod lang ka sa kwarta nimo. 3 ba dos makadula na ka. Hindi naman ko kanet. Kaya ko naman kayang giangat po. Ubusaw sa amended ordinance, gitahasan ang mga opisyal sa barangay na mabantay sa operasyon labi na sa pagbili sa mga bata, pagsulod sa mga cafe, oras sa klase. Bona Pamplona, ABS-CBN News. May kalma na sitwasyon sa Crossing Bayabas National High School to District Command, gisudlan o Dautang Espiritu dadtong Lunes. Si Francis Magbano sa report. Gibisita sa espiritista nga si Jano Cañete ang classroom sa 4th year Acacia sa Crossing Bayabas National High School. Bitbit ang holy water o puti nga bato, iyang gibindisyonan ang tibuok classroom. Hasta ang basurahan sa eskwelahan na naipunuan sa dakong mangga, apil sa gibindisyonan kay nakita sa biya nga naay nagpuyo ng mga itom nga engkanto. Paagi niya kini, aron papahawaon ang mga dautang elemento nga maoy nisulod sa lawas sa 18 ka mga estudyante sa Crossing Bayabas National High School. Karon, wala na. Kaya ako manggi papahawa. Kaya kung hindi niyo papahawon, mo malihapon. Wala. Ana siya sa banyo. Mara siya sa basurahan. Wala magkalka sa basurahan, mapiskan sila masuko. Luyo sa nahitabo kagahapon, na eskwela gihapon si alias Dayan, na usa sa nasudlan og laing espiritu. Sumala niya, kalit lang ni binod ang iyang tibok lawas, ug kalit lang nagsakit ang iyang tiyan ug dughan. Banhud akong tibok lawas. Ang akong dugan muragi kuan kanang ginapa stop gani akong paghinga. Si Ninyo J. Neri, wala na ni kumpiyansa, nagdala og rosaryuhan, nga sa iyang pagtuo pandepensa sa daotman. Hindi mo kumpiyansa man. Kini siya dapat protection. I have God and I have this instrument. Apektado ang tibuok klase sa eskwelahan, kay gamay na lang ang niya eskwela. Dini sa classroom sa 4th year section apitong, bisan walay mga estudyante nga naapektuhan sa nahitabo. Sa 50 ka mga estudyante, siyam lang ang naeskwela, kay ang uban nangahadlok. Sumala ni Teacher Nancy Arat ang advisor ug nurse sa eskwelahan. Kaniadto na ay mga gipangkuyapan nga mga estudyante ug dali ra kining maayo. Apan karon, nangkurat na lang siya nga dili na madala sa tambal. What strikes me most, katong gitawag na kong estudyante nga tanawa ko, pag tanaw niya sa kuha, as in black tanan niyang eyes, puro eyeball, wala di puti. Naabtan sa news team, si Brother Eddie Beltran, leader sa World Church sa Marapangi Turil, Davao City, na nagsangyaw sa mga estudyante. Sumala ni Brother Beltran, subay sa Biblia ang mga nahitabo, kinitungod sa mga mahugaw nga espiritu na makita sa libro ni Lucas, Kapitulo 11, versikulo 24. Alang ka nato nga kita aduna na mga pamilya nga ang atong mga anak ato sila nga tudluan kung saon nila nga dili sila masudlan og mga espiritu nga mahugaw. Leo Cornelio, ABS-CBN News.